Ang tagal-tagal ko nang gusto magsalita. Wala akong alam na instrument na tugtugin. Ang mga melody sa songs ko ay nire-record, hinaham ko sa phone. Binili niya yung panghakot ng isda ng brother niya. Oo. Ginawa namin pampasahero. Kaya ka naging barker. Binangonan. Doon na-practice yung dila mo. Siguro. Pero kitchen helper sa commissary ng isang Japanese fast food sa mall. Naglilinis ako ng kanal. Yun kasi yung special sa mga kanta mo. Pakiramdam ko, totoong tao sila. Pag naririnig ko si Lando, si Elsa, si Ernesto, si Magda. Siguro kung meron man akong isang regalo na bigay sa akin, I see people, I hear people, Oo. I feel people. Hanapin ko si Magda, lumuwasaban nakakanta ako sa isang nightclub. Tapos yung mga babae, nire-request sila, Magda, kantahin mo yung Magda. Ganyan. Kabang-kaba ako. Kasi sila yun eh. Kantahin ko yung buhay nila. Mas nininervyos ako sa ganun kaysa pakantahin mo ako sa isang malaking. Nag-nursing ka pala. Doon ko nasulat ang upuan. At hanggang ngayon, relevant yung kanta mong upuan. Lalo na ngayon. Ako, Minsan pinipigilan akong kantahin yan eh. Sa show, bakit? bawal daw. Huwag mo kakantahin yun. Ang iniisip ko na lang kasi gusto ko umuwi sa anak ko eh. Baka kasi pag kinanta ko, hindi ako makauwi sa anak ko. Magandang araw po mga kapuso. Welcome to I Listen. Palagi ko po itong sinasabi, makapangyarihan ang ating mga kwento, makapangyarihan ang ating mga salita. Ang mga salita may kapangyarihan itong maglahad ng katotohanan, ng ating mga nararamdaman, humubog ng isipan at maglantad ng katotohanan. Ang guest po natin ngayon sa I Listen ay isang makata. Isang iniidolo ko pong makata. Kung siya ay isang mandirigma, ang musika at salita ang kanyang sandata. Ikinararangal ko pong makasama ngayon sa I Listen, ang idol ng lahat at idol ko rin po pagdating sa pagsusulat, Aris Polisco, Glock 9. Maraming salamat for Thank you. Maraming salamat for having me. Thank you. Thank you. Ito, walang joke ha. Idol talaga kita pagdating sa pagsusulat. Salamat. Promise. Thank At you. alam ito ng lahat ng mga estudyante ko sa UP, sa Journalism Department, na kasama ka sa isa sa mga lessons ko on creative writing, creating metaphors. Wow. Kailan ba nagsimula yung love mo for writing and creating all these beautiful metaphors? Hindi ko matandaan. Basta ang alam ko lang, madali sa akin yung, di ba sa school, pagka-grade, nung elementary ka, gawa tayo ng yung meron tayong slogan, making contest. Yes. Mga ganyan. Elementary yan. Oo. Elementary. So, napansin ko parang madali sa akin yung gano'n. Madali sa'yo yung rhyming. Mag-construct ng mga lines. Hindi ko pa siya na-associate sa music noon. Alam ko lang, madali sa akin to. Or sa Tagalog, mas madali ko na-express yung sarili ko. Dahil ba taga Rizal ka at magaling managalog ang mga taga Rizal? Feeling ko, ako ay Taga Binangonan? from Cardona, lumipat kami Binangonan. Tapos nag-aral ako sa Morong Rizal. So yung Tagalog namin, talagang malalim na Tagalog. Ako, writer ako. I write scripts. I don't write songs or hindi ako nagra-rap. Pero pag ako nagsusulat, tapos napagdugtong ko yung dalawang salita, tapos nagawa ko siyang isang magandang sentence na meron siyang lyricism or rhyme to it, kinikilig ako. May ganun ka rin ba? I think yung love ko sa pagsusulat ang talagang nagtulak sa akin na mag-improve. Malaking bagay din siguro yung childhood ko. Kung marami kang kwento na nadidinig or experiences mo, pwede mo isali lahat yun eh. Nakatulong din na meron kaming tindahan, sari-sari store. Correct. So ako ang Ang dami madalas mong nakikilala. yung kwento ng bumibili sa'yo, naririnig mo na eh. Right. Tapos yung mga kapitbahay mo na dumadaan lagi doon, naririnig mo na yung kwento nila. Oo. So lahat yun, I think nagpatong-patong nung childhood days ko. Pag nagsusulat ka ng kanta, nauuna ba yung music o nauuna yung words? Hindi ako marunong tumugtog ng instrument eh.
So, talaga? wala akong alam na instrument na tugtugin. Ang mga melody sa songs ko ay nire-record, hinaham ko sa phone. So, pag makita mo yung voice recorder ko, parang meron akong mga 200 plus na voice recordings. Na minsan, doon ako kumukuha ng, ito parang itong melody line na ito, it makes sense sa So, music. naghaham ka lang, tapos lalagyan mo siya ng words? Tsaka or may... ako siya lalagyan ng words. So nauuna yung music. Oo. So, pag marinig mo, ganyan. Yung halimbawa, yung mga songs ko na, halimbawa, yung walang natira. Oo. Hindi ko alam kung paano, Oo. pero nabubuo siya. Siguro, kung i-explain ko siya, lahat ng mga songs na nadinig ko ng bata ako na pinatugtog ng mga magulang ko. Ang galing. Lahat yun nagdidikit-dikit sa memory ko. Tapos, pag kailangan ko siya, lumalabas siya. Na-mention mo kanina, sabi mo, malaking bagay sa'yo yung meron kayong sari-sari store at marami kang naririnig na mga kwento ng ibang tao. Isa sa mga una mong kanta na sumikat yung Simpleng Tao, yung kay Spider-Man o kay Batman, Superman o Wolverine. Ano ba yung susunod? Kahit di maintindihan, baka sakaling pansinin. Simpleng Tao yung title noon, sumikat nung 2003. 2003, it was your first album. And I think yung reason why hit na hit ka sa mga tao, kasi yung mga kanta mo ay tungkol sa mga simpleng tao. Yung song na yan ay co-writer ako ni Christian Martinez. Binigay niya na yung melody. Sabi niya, lagyan mo ng letra. So niletrahan ko siya. Okay, Niletrahan ko siya. Siyempre, nanggaling ako sa hip-hop, sa rap na parang, hindi, rapper ako eh. Paano mo papakantayin ng ganito? Love song siya eh. Love song siya eh. Oo. Yan yung itinuro sa akin ni Enrico Santos noon. Isa sa mga mentor ko na, okay lang naman na ikaw ay tingin mo ikaw ay isang mahusay na rapper. Pero until you reach a wider audience, Correct. medyo hindi madali, sabi niya. So kailangan, kung gusto mo talagang tumagal, kailangan mo yan. And true enough, no? Yung song na yan ay isa sa mga bumubuhat sa akin until now. Natatandaan ko 2009. First time kong pumunta ng Amerika. Yung pag-intro sa akin sa stage ay parang right after the performer, wala nang intro. Pasok ka na, ikaw na yung next. Parang ganun. Kasi ang daming tao, parang ganyan. Sinabi ko lang, hello, ako po si Glock 9. Tapos sigawan sila lahat, Grabe. Alam nila yung song na Simpleng Tao. Gaano ka simpleng tao si Glock 9? Ako yung taga Rizal, ano. Yung buhay namin naman ay, ako ay anak ng isang OFW. Correct. Nanay ko ay isang dakilang housewife. Isang nanay na mahilig magluto ng almusal, tanghalian, merienda, hapunan. Diba? May mga merienda pa in between yan. Very simple lang din naman yung buhay namin. Hindi kayo lumaki sa marangyang buhay? No, hindi. Alam ko, ang tatay ko ay nasa Saudi, no? Nakikita ko pa nga yung nagde-deliver na sweldo niya sa bahay namin no, na nakamotor, naka-dirt bike. Door to door. Door to door ang tawag noon. Di-deliver yun. So, yung lumang 100 pesos yun, 10,000 yun eh. 10,000 pesos. Yun yung mga rangya namin, ano. Magpapadala ang tatay ko ng balikbayan box. May Snickers, may chocolates, ganyan, may laruan, may mga kaset. Pero ang natatandaan ko nun, pag like yung balat ng Snickers, pag nakikita ko yan sa labas ng bahay namin, kinukuha ko, kasi tapos binabalik ko sa loob ng bahay namin. Kasi iniisip ko, binili ng tatay ko to eh. Yung sentimental value ba? Ganyan. Parang okay lang na nasa loob ka ng bahay namin para at least kasama ka namin. Dahil sinabi mo na rin yung tatay mo, meron kang isang kanta, yung Walang Natira, na tungkol sa mga OFW. Yung pinaka-paborito ko doon, yung sinabi mo na, matagal pa ang kontrata ko, titiisin ko muna to, basta ang mahalaga ito'y para sa pamilya ko. Subukan mong isipin kung gaano kabigat ang buhat ng maleta halos hindi maangat. Ihahabilin ng anak para to sa kanila lalayo upang mag-alaga ng anak ng iba. Mga ganyan. Itong kantang to, sinulat mo
Dahil ba sa experience mo rin of your father being an OFW and being far away from your family for a long time? Ang memories ko ng tatay ko, lagi siyang nasa Saudi. Yeah. Isang naalala ko ay from yung gate ng bahay namin. So naglalaro ako ng lupa dun. Tapos dumating yung AirPods ko. Sabi ni tatay, "Anak, aalis na ako ah." Sabi niya, "Anak, aalis na ako." So may dala siyang malaking bag. "Sige po tay, ingat po." "Ingat po." Ganyan. Siguro mga 6 years old. So taon-taon, babakasyon lang siya na 1 buwan and then babalik ulit siya. So, posibleng hindi niya naabutan yung birthday ninyo, graduation. Madalas hindi. Pasko. No? Kaya very nostalgic sa akin ng mga cassette tapes kasi yan ang way ng tatay ko na pinaka may connection sa amin dahil nagpapadala siya lagi ng voice tape. Nire-record niya yung boses niya. Oo, kinakausap niya kami, ganyan. May background music pa yan. Mga Kenny Rogers na ganyan. Nung iniisip ko, lahat ng time na nasa Saudi si tatay, hindi niya kami nakasama. Hindi ba, bawal di ba umiyak dito? Hindi pwedeng umiyak dito. Mga tanungan natin, di ba? Hindi ko paborito yung kantang yun nung una. Tapos, nagsiman yung asawa ko. Shucks, bawal umiyak dito. Nagsiman yung asawa ko. Magsa-10 taon nang siman yung asawa ko. So, pag naririnig ko yung kantang Walang Natira, naaalala ko, kasi yung asawa ko ay musikero. Singer yung asawa ko, pero ang hirap kumita ng pera dito sa Totoo. Pilipinas. So, kumakanta sa barko yung asawa ko. And it's difficult for me kapag napapakinggan ko yung Walang Natira. Kasi parang, bakit hindi ba pwedeng nandito na lang sa Pilipinas? Oo. Maraming guro dito sa amin, ngunit bakit tinawan? Nag-a-abroad sila. Ako ay may mga anak din. At para ang maisip ko na hindi ko makakasama ang mga anak ko Totoo. ay mahirap. Pero nung bumalik ang tatay ko, mas nagkaroon kami ng bonding dahil ako naman ang kanyang konduktor pagka babiyahe kami ng jeep. Siyempre, wala na siyang work nung Oo. bumalik siya ng Pilipinas Jeepney driver? Jeepney driver. Binili niya yung panghakot ng isda ng brother niya, Oo. ginawa namin pampasahero. Kaya ka naging barker. Binangonan. Doon na-practice yung dila mo. Siguro, pero yun lang naman yung sinasabi ko lagi. Pero yun din, part din yun ng childhood ko. Siyempre, nakaupo ka ang upo ko kasi doon, di naman ako yung nakasabit sa labas Oo. Ayaw ni tatay So, Oo. meron akong maliit na bangkito. Oo. So, nakaupo ko sa gitna ng aisle sa pagitan ng lahat ng pasahero. Para kita mo lahat ng pasahero, alam mo kung sino hindi pa Nagbabayad. Mga ganun. Galing. So, naririnig mo lahat ng pinagkukwentuhan nila. Siguro kung meron man akong isang regalo na bigay sa akin, I see people, I hear people, I feel people. Na malaking bagay sa pagsusulat ko ng kanta. Bukod sa pagiging barker, ikaw ay naging kitchen aid. Kitchen helper. Kitchen helper sa commissary ng isang Japanese fast food sa mall. Oo. Naglilinis ako ng kanal. Pagdating ko ng 7 a.m., lilinisin ko yung garahe. Kasi umalis na lahat ng delivery truck. Linisin ko yung garahe, labas ko lahat ng trash. Tapos lilinisin ko yung kanal sa tapat ng establishment. Kung meron na ituro sa akin ng mga magulang ko, make sure na kung ano ang opportunity na nasa harapan mo ngayon, yun ang pinakamagandang opportunity ngayon. Pag-igihan mo ng Pag-igihan mo dahil it leads to your next opportunity. It will lead you to your next work, di ba? Malaking tulong yan sa akin pagdating sa maturity ng writing. Sobrang alam ko yung pakiramdam ng ito yung mga line of work mo and nakasalamuha mo mga tao before. Pero alam mo, Glock, yun kasi yung special sa mga kanta mo. Pakiramdam ko, totoong tao sila. Pag naririnig ko si Lando, si Elsa, si Ernesto, si Magda, I really feel that they're real people. Yung takot na takot ako pag naririnig ko yung kantang hindi mo nadinig. Hindi mo nadinig.
As in, tumataas yung kabog ng dibdib ko, yung, lalo na towards the very end. Tapos parang sabi ko, paano mo naisip yung mga characters na to? Are they real people? No, no. Hindi. Hindi. Yun nga, parang somehow, alam ko yung pakiramdam. Kapag nilagay, hindi ba yung salita na ilagay mo ang sarili mo sa sapatos nila. So yun ang first step ko in writing songs. Kukunin ko yung sapatos nung susulatin ko at isusuot ko. And itatry ko na maramdaman kung ano yung nararamdaman niya. Pag nararamdaman ko na yung nararamdaman niya, tsaka ako magsusulat. Curious ako, paano mo naisip si Lando? Ang ganda ng kwento nila ni Elsa pero parang... Yung narrative ni Elsa at Lando, ginawa ko na lang yung love story nila. Inupuan namin yan ni Chito Miranda. Natatandaan ko pa, naggitara siya. Yung unang-unang melody na lumabas sa kanya, yun yung melody ni Lando. Yung, wag kang mabahala. Yan. Tatanungin mo yung sarili mo, ano ang maghahatid sa isang tao na may matinong pag-iisip sa ganitong estado. Yun ang lagi kong, kasi pag may nadadaanan kami na taong grasa, tinititigan ko talaga yan eh. Parang iniisip ko lagi. Paano siya umabot sa ganung punto ng buhay? Oo, tapos iniisip ko meron siyang mga taong mahal siya. May mga nagmamahal sa kanya. And anong mararamdaman ng mga taong yan. Tinanong ko nga yung anak ko minsan anong gagawin mo pagka nakita mo akong taong grasa? Sabi niya, di bibigyan kita ng pera. Sabi niya. Sabi ko, walang yaka, hindi mo mula kayo uuwi. Yung mga ganon. Nung nakikita ko yun yung tinatanong ko sa sarili ko. Kaya nung ginawa ko yung Lando, yun ang naisip ko. Nag-nursing ka pala. Tapos sinabi mo na nag-internship kayo sa National Center for Mental Health at kinuwento mo doon na may na-meet kang isang pasyente sa mental hospital na ang naaalala na lang niya ay yung kanta niya para sa kanyang asawa. Ang unang pumasok sa isip ko, si Lando, nung namatay na si Elsa, ay kumakanta. Oo nga. Diba? Parang... Pero yan yung interpretation mo. Hindi ko naiisip yan. Pero nung sinabi niyo sa akin ngayon, it makes sense. Sabi mo, baliw sa mata ng marami, siguro nga, di ko nakilala ang aking sarili, pangalay taong grasa, may patalim na gamit, at ang tanging alam ay isang malungkot na awit. So sabi ko, oh my gosh, ito ba Ang ganda yung... nga. Pero totoo yun, meron kang Totoo yun. may na-meet ka Ang talagang... kwento nun, yung patient ay crazy Oo. until bigyan mo siya ng gitara. Tapos kapag nag-gitara Kakantahin niya yung team song, yung love song nila ng asawa niya, magiging normal siya. Which is napakagandang premise para sa isang kanta. Kasi ang kwento nun, yung lalaki, may nagbubulong-bulong daw sa kanya. Yes. Sunugin mo yung bahay ng kapitbahay mo. Sunugin mo. Nasa probinsya sila. Tapos, sinunog niya. Nakulong siya. Tapos, nabaliw siya doon. Nilipat siya sa mental hospital. Grabe. And kita mo yung transition ng pagiging sane niya kapag kumanta na siya. Kasi marunong siya eh. So actually, na-appreciate ko yung song na Lando kasi hindi tayo dapat nanghuhusga ng mga tao dahil lang sa kanilang panlabas na kaanyuan. No, hindi. Kasi hindi natin alam kung anong hugot niyan sa buhay, kung anong pinagdaanan niyan bago siya naging baliw sa mata ng marami. Tinapos mo ba yung nursing? Tinapos mo? Oo. Ba't ka ba nag-nursing? Kasi akala ko tapos na 2006, after my second album, akala ko tapos na. Akala ko hindi na ako ulit makakapag-rap. Akala mo wala ka ng career? Siguro hindi ko alam kung ganun akong tao, na hindi ako masyadong optimistic ako, pero ready din ako sa mas hindi magandang outcome. Kahit na bumenta yung ibang mga kanta mo na by that time? Minsan yun yung iniisip ng tao na parang, set ka na di ba? Oo, kasi may mga hit ka na nun Struggling artist ako for 12-13 years. Sa lahat ng taon na ako ay rapper. 12-13 years bago dumating sa point na parang okay, parang pwede. Pero 13 years.
So kaya ka nag-nursing kasi feeling mo para may backup ako. Para pwede kong maging trabaho yon if ever. Tapos na ako nung course, Oo. magbo-board exam na ako. Okay. Nag-board exam nga ako eh. Hindi lang ako nakapasa. Tsaka nag-start mag-pick up. Hindi man ganun pa, pero siguro mas may liwanag na doon sa dulo. Oo. And then, ganun naman, you commit. Hindi ako naniniwala sa pangarap na may plan B eh. Pag ikaw ay may pangarap, yung May pangarap mo, yun. Mhm. Yun ang plan A, plan B, Mhm, plan C mo. mhm. Wala kang ibang option. Mhm. So, kahit tanungin mo ako kung anong hindi magandang experience ko sa aking biyahe, wala akong masasagot sa'yo dahil parte siya eh. Hanapin ko si Magda, lumuwas sabang nagdarat. Isa sa mga sumikat mo pang kanta yung Magda. And it's a different take on women's rights, the way I see it. Kasi karaniwan, pag mga kanta, tas usually kapag lalaki ang kumakanta, medyo minsan may objectification ng mga babae, di ba? Pero yung Magda, parang binigyan mo ng ibang pisngi or ibang pagtingin yung mga babaeng nandun sa ganung trabaho. Nakakanta ako sa isang nightclub. Tapos yung mga babae, nire-request sila, Magda, kantay mo yung Magda. Ganyan. Ano to sa tabi ng kalsada na. Kumanta ako dun minsan. I think anniversary yata nila. Oo. Kabang-kaba ako. Kasi sila yun eh. Correct. Kakantahin ko yung buhay nila. Oo. Mas nininervyos ako sa ganun kaysa pakantahin mo ako sa isang malaking venue. Kasi kakantahin ko ang isang kanta na isinulat ko tungkol sa isang grupo ng mga tao. Sobrang nervyos ko. Pero nung nakikita ko sila na masayang-masaya sila, dahil kinukwento ko yung kwento nila, parang ano din yun. Parang very rewarding for me. Saan ang galing yun? Dahil yan sa minsan nga sabi ko pag nakita ko si Rosana Roses, dapat makwento ko sa kanya. Dahil yung movie niya na Ligaya, Itawag mo sa akin. Yun si Ernesto at si Magda. Yung scene nila na nag-spend sila ng gabi sa isang kubo. Tapos pagising ni John Arcilla, Correct. wala na correct. si Rosana, Si Rosana. at meron ng sulat sa tabi niya. Tapos si Rosana, Oo nga. si Rosana tumatakbo sa fields. Yes. Hinahawi niya lahat ng mga grass. Oo. Nakatawa pero umiiyak. Yun. Sobra akong mind blown nun. College ako nung napanood ko yun. Na-mention mo yung kabang-kaba ka dahil kumanta ka sa harap ng mga babae na dun sa nightclub. I suppose naramdaman mo rin yan kapag kumakanta ka ng Sirena. Nung i-release namin yung Serena, sobra akong nervyos. Sobra. Kasi LGBT. Mm-mm. You're not LGBT. So, balik ulit tayo doon sa tindahan namin. okay, sa tindahan ninyo. Every morning, si Bridget, kapitbahay namin si Bridget, siya ay isang gay na ka-high heels. Yung high heels niya, mga mataas talaga. Naka-miniskirt. Fully made up, di ba? Tight-fitting clothes. Yes. Pero if you look past that, yung taong yan ay pupunta sa parlor para magtrabaho hanggang hating gabi, madaling araw, para buhayin yung lahat ng kapatid niya dahil siya lang ang nagtatrabaho. Yun yung reason ko kaya ako nasulat yung song. Kaya may line doon na minsan mas lalaki pa. Mas lalaki pa sa lalaki ang bakla. Kasi pinagtatawanan siya ng mga tao eh. Every time. Oo. Kakantsawan. Oo. Pero baliwala sa kanya. Oo. And yung ganong determination is very admirable. Pero nung i-release namin yan, syempre sobrang nervyos ko. Dahil nga, hindi ko alam ang magiging reaction nila. Pero nung nakita ko na gets nila. Yes. At Na-gets hanggang nila. ngayon kinakanta. It's like an anthem. Minsan sinabihan ako ni Mike Villegas, isang magaling din na songwriter. For you to come up with a song na ganyan, galing sa genre na napaka-masculine and Right. tuwan-tuwa siya. And ako very, very thankful sa message niya na yun. Naaalala ko pa dati, kulang ang pamasahe, wala ka. Noong 2009, nirelease mo yung album na Matrikula. Ito yung isa sa mga album mo na sinasabi mong pinaka malungkot. Madaming factors kasi
yan din yung time na nawala si Sir Kicks. Si Francis M. 2009. Ang sabi ko pa nga, pag natapos ko tong album ko, ipapadinig ko to kay Sir Kicks. Na hindi ko na nagawa, no? Isa yun, kaya siya malungkot. Pero dahil na yung time na yun yung nag-duty ako sa mga public hospitals. First hand. Na hindi madali ang buhay dito sa atin. Yes. Lalo-lalo na sa mga nahihirapan, no? Yung mga nasa laylayan. Sila yung pinakahirap. Iba't ibang department ng ospital. Yes. Ang ano kasi sa public hospitals, pag ikaw ay nursing student at nasa public hospital ka nag-duty, pwede kang makapag-interact sa Yes, patient. yes. No? Hindi katulad sa private, bawal. Yes. Bawal. So yun din yung nakatulong sa akin. You witness a mother na mawalan ng anak sa harapan mo. Tapos wala kang magawa. Wala kang magagawa. Tinatry niya i-convince yung sarili niya na hindi totoo. Sa harapan mo, gising ka na anak, gising ka na. Uwi na tayo. I think, para makita mo yun, hindi ka na kukulangin pa sa kahit na anong motivation to write songs and makapag-relay ng message sa ibang tao. Doon ko nasulat ang upuan. Tayo ay may ospital na nagpapaalis ng isang babaeng lumalabas na yung baby sa kanya, tapos sasabihin mo sa tao na hindi kami public hospital, hindi ka pwede dito. May mga ganun. So, you realize na hindi fair. Marami talagang nahihirapan. At hanggang ngayon, relevant yung kanta mong upuan. Lalo na ngayon. Hindi ko alam if it's a good thing. I know. It's not. It's not a good thing na relevant yung Yeah. yung upuan with what's happening in politics. Dumadating sa point na iniisip ko like yung song na upuan. Sabi ni Sir Kick sa akin, yung mga kanta natin, hindi na atin yan pag binitawan natin. Totoo. Meron na silang sariling buhay nila. Totoo. And sometimes, I ask myself if I'm still worthy of my song. Ako, Minsan pinipigilan akong kantahin yan sa show. bakit? Bawal daw. Huwag mo kakantahin yun May mga times na I feel, ngayon ko lang yata sasabihin to. Sometimes I feel nati-take for granted ko yung mga creations ko. May mga times na sana, siguro kung kinanta ko siya, iba yung dating. Minsan iniisip ko, kasalanan ko ba yun na hindi ko kinanta? Dahil sinabi sa akin na wag kong kantahin. Ang iniisip ko na lang kasi gusto kong umuwi sa anak ko Baka kasi pag kinanta ko, hindi ako makauwi sa anak ko. And whether kinanta mo or hindi, kinakanta namin lahat at alam naman natin. Yung mga bagay na ganyan, kahit na ilang beses nilang itago, hindi naman siya talaga matatago. Ganon. Yan. Ako ang prayer ko, sana maging sandata yung upuan para hindi lang mamulat yung mga nagbubulag-bulagan, pero tayo mismo makita natin na hindi ito tama. Sa pagdating sa mga nasulat na songs tungkol sa ganyan, madami na siguro. No? This is my 29th year, 30 years na ako next year. I'm very thankful sa lahat ng mga sumabay sa akin sa journey ko. Pero siguro, yung mga songs na yan, may mga sariling buhay na sila. May bago kang album. Ako ay laging may bago. No? May bago kang album for your 30 years, di ba? Tama ba? Nagsusulat Batang Ako. Meron akong release. May single kami i-release. Batang Ako featuring Bishnu. Isang batang magaling na rapper. And, Tungkol saan? tungkol sa anong sasabihin mo sa Batang Ikaw pag nakita mo siya. Pagka nung ni-record namin siya, natuwa ako dahil na-explore ko yung mga times na nung ako nagsisimula. Pero minsan marirealize mo mas hahanapin mo yung passion mo nung ikaw ay bata. Kumpara sa kung ano yung meron ka ngayon. Kanina sinabi mo sa akin na yung isa sa pinakamalungkot na nangyari sa buhay mo ay yung nung pumanaw si Francis M. Who is your idol, your mentor. Ngayon, ikaw ay mentor na sa iba pa. Pag may nagtatanong lang. Pag tinanong lang ako, mahirap din kasi na Pero parang meron dating- ka ng mga tinutulungan ng mga rappers. Pag nagtatanong sila sa akin, lahat ng hacks na natutunan ko na, sinishare ko na sa kanila. Ang pinakasimpleng hack
makakalimutan ng tao yung kanta mo, pero hindi nila makakalimutan yung kung paano ka nakitungo sa kanila. Mhm. Yun yung mga tinuro din sa akin, na ipinapasa ko din sa kanila. Hindi ka madamot sa kaalaman. Ay, hindi ko na naman magagamit yun pag, sa tagal ng panahon. Pag ako'y tumanda, hindi ko na magagamit yun. Might as well magamit ng iba. Hindi ka natatakot na baka gayahin ka at maagaw yung style mo? No, hindi. Hindi. Ang pinakamagandang natutunan ko lalo na pagdating sa music, kung paano ko tatanggapin yung mga times na hindi na pangalan mo ang sinisigaw. Malaking bagay yun. Depende sa iyo kung paano mo siya hihimayin within you. Pwede siyang makatulong pa sa iyo. Malaking tulong siya sa iyo na naiintindihan mo yan. Pero yung mga bagay na pwede kong i-share, lalo na sa mga artists na nakikita ko din yung struggles na pareho na sa akin noon, ay bukal sa loob na i-share ko sa kanila. Pero wag maniwala dyan, di mo kilala ang tao na napagkamalan. Siguro, my final question is this. Ikaw kasi at ang iyong mga kanta ay naging boses ng maraming tao from all sectors of society. Di ba? Anong pangarap mo para sa Pilipinas? Naku po, I think kailangan mo lang naman i-simplify yan sa kung ano ang abot mo. No? Pwede natin sabihin, siyempre, I dream of a prosperous Philippines. Yes. Laging yan. Madaling sabihin. Pero kung kaya mong linisin kung ano yung nasa bakuran mo lang, Tama. linisin mo, simulan mo dun. No? Tama. And try to send that message din sa kapitbahay mo. So kung kaya niya linisin yung bakuran niya, linisin niya din yung bakuran niya. And somehow, siguro kung malilinis natin on our own, no, sa sarili natin, lahat ng bakuran natin, baka. Thank you. No, thank you. Ito sinulat ko talaga kasi kinakabahan ako kanina. Pero salamat Glock 9 Thank sa you. pagmumulat sa amin sa mga kwento ni Magda, ni Ernesto, ni Lando, ni Elsa, ni Angelo, ng mga sirena, at ng lahat ng mga simpleng tao. Kanina sinabi ko, makapangyarihan ng musika, makapangyarihan ng ating mga salita. Ako naman, sa kapangyarihan ng mga kwentong ito, ako ang wish ko, sana balang araw, matagpuan ni Elsa at ni Lando yung kapayapaan. Sana matagpuan ni Magda yung tunay na kalayaan. Sana tanggapin yung mga sirena sa ating lipunan. Ang wish ko sana makauwi na yung mga magulang ni Angelo at yung iba pang mga nagtatrabaho sa abroad. Kasama na yung asawa ko. At sana makalaya na sa hirap yung mga simpleng tao. At sana bumaba na sa upuang trono yung mga nagbubulag-bulagan sa bayang ito. Sana. Maraming salamat. No, thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Aris Polisco, taga Binangonan, Rizal. Isang makatang maririnig sa kahit saang lugar. Palakpakan po natin. Siya si Glock 9. Maraming salamat. Thank you. At ako po si Cara David. At ito po ang I Listen. Thank you. Thank you. Salamat.